Mga nasunugan sa Medina Crossing nangayog tabang. Usa ka fetus nakitaan sa sapa. Mga iro, mirampa suot ang pinasahing outfit. Ug mga star sa walang hanggan nakisadya sa mga Dabawenyo. Kapamilya, niya na ang mga detalye sa News Patrol. Nasunog ang usa ka balay sa Green Meadows kay wala mapalong ang gisindihang kandila. Si Hernal Tokmo sa report. Miresponde dayon ang mga bombero dihang nasunog ang balay sa pamilyang Basco sa Phase 2, Green Meadows, Tugbok District, Davao City, pasado alas 9 Biyernes sa gabi. Sa kadako sa kalayo, naangin ang balay sa silingan. May nalang natabang sa mga residente, una pamiabot ang mga bombero. Nasamad sa kamot si Jose Apurado, kinsa nahulog gikan sa atop og natusok sa kabilya. Kaya gatabang ko rin, gaspray ko ni mga atop ba? Gibira man ang hos. Nahagbong ko. Sus, kanimay naturong sa kabilya. Sa kahadlok maangin sa sunog, gipanghakot pagawa sa ilang balay sa mga silingan ang ilang gamit. Dako ang pagtuo ni Rosalina Basco, ang gisindihang kandila nga napasagdan, mao'y hinungdan sa sunog. Niya ako, niadto ko kay nangita ko sa akong duha ka apo dito sa computeran. Yan, nilahos na lang ko dito sa akong anak. Nangatulog yun siguro sila ba, wala yun nakakuha. Hawa sa iyang balay, nagsindi sa kandila dito sa bahay sa kwarto o sa sala. Sa among initial investigators, posible nga kato ang source sa kalayo. Kaya wala may line. Prior sa pagkasunog karon, wala sila kuryente, mga about 1 week na. Gibana-banaang moabot sa 1 million pesos ang damyo sa sunog. Subling nanawagan ang mga bombero sa katawhan ilabi na sa pagsindi og kandila nga siguradoong bantayan kini og dili pasagdan aron malikay sa sunog. Colonel Tokmo, ABS-CBN News. Sagad sa mga nasunogan sa Barangay Matina Crossing, Davao City itong Biyernes, walay kapadulngan. Busa ng hinaot silang tanan nga matabangan sa gobyerno. Ang report ni Diana Huaban. Dinhina sa Barangay Hall sa 74-A Matina Crossing, nagdasok ang kapin gatos ka pamilya nga nasunugan sa Purok Mahayahay Matina Crossing natong Biyernes. Kasagaran, walay nasalbar nga gamit. Ang uban, naglatag na lang og karton aron dunay matulugan. Sa investigasyon sa Bureau of Fire, electrical short circuit ang hinungdan sa sunog nga milamoy sa 71 ka balay. Miresponde ang sagip ka pamilya pinagi sa paghatag og ginabang sama sa bugas, noodles ug canned goods sa mga nasunugan. Dako ang pasalamat ni Adelaida Gadugdog kay sagad nila wala pa kahibalo asa mo kuha og konsumo. Pasalamat po sa ABS-CBN na sa inyong nga tabang. Ang abot. Hangtod karon dili gihapon malimtan ni Imelda Erizare ang ilang gidangatan. Gisiguro na lang niya nga masalbar ang iyang unom ka anak. Isip ginikanan, mabinahan, mura kong mamatay kung mawa akong mga anak. Pero ipagpasalamat na lang po na ako mambahalag na wala tanan sa kuha among panimalay na akong mga anak. Sabado sa hapon, nagkatudsab ang Philippine Red Cross ug kapin gatos ka mga hinabang nga banig, moskitero, plato ug ubang gamit sa balay sa mga nasunugan sa Matina Crossing. Diana Waban, ABS-CBN News. Arestado ang duha ka malalaking gitudlo na nunggab sa Bunggoyan Beach Resort natong Biyernes. Balikan ng report ni Hernal Tokmo. Iendorso sa Talomo Police Station sila Rodney Delecania ug Ayan Diaz. Human positibong gitudlo sa welder nga si Oliver Daig nga mo'y nanunggab kaniya. Gitambalan dayon sa 911 paramedics ang iyang samad sa walang abukton. Sumala ni Oliver, gisundan siya sa duha sa iyang pagpangihi diha sa Bunggoyan Beach Resort pasado alas 2 Biyernes sa gabi. Gidunggab siya ni Rodney, human mapasanginlan nga apil siya sa mga kalaban sa suspect. Lang guys lagi pangutana, gitubag ra pud namo. Tingala mi kay sige mi go, giyana gidunggab po diretso pag tingala ko ngul-ngul naman. Sugor mo sir. Kisa nagsugod si mo? Kaubar na mo sir. Kaubar. Kadumalag sir. Nagpakitabang si Oliver sa mga pulis nga namadlong sa mga nag-inom atol sa liquor ban. Tiyempong dali ra nakita sa mga pulis ang mga suspect. Wala ni agi lang sa mo Wa sino kabalo nga kani lang gidunggab ni duol sa mo Gisulayan pag-areglo sa mga suspect ang insidente. Apan, desidido si Oliver nga kasuhan ang mga responsable. Unang gipriso ang nanunggab nga si Rodney, pero si Ian wala magsilbi ang iyang panghimakak sa pasangil.
Hernal Tokmo, ABS-CBN News. Gidala sa St. John Hospital sa Turil ang 21 anyos ni si Cyril Cansancio. Kumanad dunggaban sa dughan o nasumbagan sab sa iyang naong sa usa ka alias Popong Geraldo. Sumalan na Cyril. Nangaon sila sa Minute Burger diha sa Purok 5, Lubugan, Turil pasado alas 11 Sabado sa gabi. Diyang niabot ang suspect og nang basto sa tindira. May depensa sa tindira ang biktima, busa siya mo gipahimungtan sa suspect. Tindira sa burger machine. Murag itripan ba? Istorya nga yaga-yaga. Kanay po siya, wala kayo sa istorya. Iya po, suro, iya pong gibigyan nito. Pagtotoo, nabantay may siya nga nakadugan, may siya niya shirt ban. Pag-abray sa masina, ukabyo sina niya dugan niya, nagdugaban di ay. Wala kalusot sa hugot nga magbantay sa mga pulis atol sa araw ng Davao ang mga mangungot. Kinsa, gipang priso karon sa mga police stations. The report ni Bona Pamplona. Naghuot sa prisuhan sa DCPO ang 14 ka mga suspitsadong mangunguot sa mas gipahugtang pagbantay sa mga pulis atol sa araw ng Davao niadtong Biyernes. Napulo dinhi nadakpan sa area sa Santa Ana Police Station, duha sa Talomo Police ug duha sab sa San Pedro Police. Apil dinhi ang mag-live-in partner nga sila si Dennis Sumaganday ug Jeremy Hijand. Kinsa naaktuhan sa mga pulis sa DCPO sa pagpanguot og cellphone gawas sa usa ka mall sa Matina. Ayaw po sa ilo, sir. Narbaho na ako. Ha? Narbaho na ako. Nga naman po magkuhan ng cellphone. Pait lagi ito. Nakagawas na ang upat tungod kay walay mubarog nga complainant. Ang napulo nga nabilin pasakaon og kasong pickpocketing. Bona Pamplona, ABS-CBN News. Nagpatabang sa mga pulis sa mga residente sa Niño, Bulusan Central Park, Bangkal, Davao City, kung manadiskubrihan sa mga bata ang usa ka fetus nga giputos sa cellophane o gilabay sa sapa. Duda sa mga pulis, gianod kinigikan sa taas nga bahin sa sapa. Gibadabadaang nana sa 8 ka bulan ang babaeng fetus. Kidala kini sa Angel or Angel Funeral Homes aron mahatagon og formal nga lubong. Atangi sa pagbalik sa News Patrol. Opat ka mga minor de edad nakuha og marijuana, lalaki patay, human mahaybol ang gisakyang motorsiklo. Og si Claudette, doon na siya hatag ng mga detalye bahin sa usa ka foreigner o balikbayan o OFW bakani nga nang hatag ko og regalo. Yan napita sa may buhangin Claude, kinsa ni siya? Actually, Elric, dili siya foreigner. Usa siya kadabawen niya. Balikbayan, di ba? Balikbayan, yes. Oo. Gusto niyo mailahan kita siya? Aha, sige daw, be. Basi ko na po kay gusto request sa iya ha, magpa-donate og mga butang nga kaya niya mahatag, di ba? Di ba? Nakikita magkibawan, willing. Oo, actually, usa niya siya kadabawen niya. Nag-donate siya og mga science equipment sa Buhangan Central Elementary School. Kung kinsa ni siya, kanaton siren sa atong Campus Patrol. Malipayong gidawat ni Arturo de la Cruz, ang principal sa Buhangin Central Elementary School, ang nagkadayang science laboratory equipment. Apil na diha ang microscope, beaker, lab thermometer, mga test tube, magnifying lens, mga kabinet nga butanganan sa mga instrumento, ug uban pang ekipo nga mukantidad tanan og 150,000 pesos. Kining tanan nagikan kang Cristina Patua nga apo na sa tuhod sa mga abrina ang donor sa yuta nga gitindugan karon sa maong eskwelahan. Gitunol mismo ang donasyon sa eskwelahan sa iyang apuhan nga si Pamela Abrina. If you give me something, I'll better give it to the Buhangin Elementary School. That's why it was given in Buhangin School. Then she called her mom. Mom, I'm sending the check to Buhangin Elementary School. For what? They gave me as a birthday gift, but I didn't accept it. I want it to be used in a better way.
I will donate it to the Buhangin Elementary School. So, she sent the check. Subay sa mando sa DepEd, di pwedeng gamiton ng pondo sa maintenance and other operating expenses kung MOU